Nasa linya natin, Yan. Attorney Amado Valdez, constitutional law expert, dating Dean, College of Law, University of the East. Attorney, magandang umaga. Dean, good morning. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, Idol. Ay, ikaw, idol. Salamat po sa oras binigay niyo po sa amin ni Weng. Ang una naming tanong, meron bang poder ang ombudsman? Alam ko wala silang poder sa mga senador, sa kongresista, Weng. Pero Meron. Nagpa-file nga ng kaso eh. ganon, sinasabi kasi ni Senate President tingnan Cayetano, wala natin. daw no? Game. Ano ba? Ano ba, Attorney Valdez? Meron bang poder ang ombudsman doon sa ating mga halal na opisyal? Partikular dito po sa lehislatura. Meron akong maiksing sagot dyan ka, Joel. Opo. Weng. Opo. Pag tinanong mo kung may baril yung pulis, may baril. Pero kung tatanungin mo kailan mo gagamitin, yun ang issue dyan. Okay. Mhm. Marunong kang bumaril, you have knowledge, but when kailan mo gagamitin, ando doon ang wisdom eh. Opo. So, in this particular case, kailangan ng magkaroon ng ang tawag dito, somebody that will interfere doon sa gulo doon. Hindi naman maganda talaga yung gulo, may But kailangan mo suspindihin agad, bigyan mo siya ng show cause, yun naman ang usual eh. Ano nasa sa process eh. Hindi naman yung immediate paggawa. So, meron siyang karapatan dyan. Ombudsman is constitutional body. Yes. Pareho naman constitutional body yan. Opo. But yung ombudsman specific din yung function niya eh. Kasi kung hindi gagamitin ng ombudsman yan ang poder niya, but gamitin niya wisely, magkakagulo tayo. Kasi ang problema sa bayan natin ang constitution natin is created based on mistrust eh. You have to mistrust each other. Kaya merong separation of powers. Kasi kung nagkaroon ng Alibaba mentality lahat ng mga nasa government natin, nagkaroon tayo gaya ng floodgate. Nagkaroon ng conspiracy yun eh. That's why mistrust is always there, but mistrust in a healthy way. Kaya yun, ang example niyan, yung separation of powers. Congress is impeach. Congress naman mayroong power of the purse. So, judiciary, pasok yan para i-interpret ang law. Yun yung tinatawag na check and balance. Yung check and balance is on mistrust. Kaya, kung mayroong noise at apparently hindi nagkakasundo, ang taong bayan dapat masyahan eh. But at the same time naman, dapat malungkot dahil kung 100% of their time nagbabangayan, hindi ginagawa mo yung trabaho, there must be unity in doing your work. Okay. But, Attorney, ito lang, kasi kahapon sabi ni Weng, merong poder ang ombudsman sa mga legislador natin dahil nga They can file charges, di ba? Tsaka sinuspindi ng ombudsman si Senator Joel Villanueva before, di ba? Oo. So meron bang poder? Kasi kung sino nga habulo sa kanila do sa mga suspected white-collared criminals? Attorney Valdez, kung ang ombudsman wala ding poder sa mga ito. precisely yun ang sinasabi ko sir, may poder ka. May poder. Like any other position, whether you are a priest or any other private or public, you have to use it wisely. Kasi these are rules based on experiences and wisdom. Wisdom based on experience. Okay. Kaya if you are there, kaya dapat pag ilagay ka ombudsman, ilagay kang judge, yung character mo, temperament mo has to undergo such kind of analysis also. Attorney, dito lang, sa kaso ni Sergeant at Arms Mau Aplaska, 'di ba? Senado ang nagtalaga sa kanya para maging Sergeant at Arms or Acting Sergeant at Arms hanggang mangyari po yung gulo noong nakaraang linggo.
nag-issue ng suspension ang Office of the Ombudsman sa kanya. Pwede bang i-disregard ng Senado yung suspension order ng Office of the Ombudsman laban kay Aplaska? O hindi? Ang defensible way na hindi mawawala yung respect to each other, kailan mag-file ka na ng motion for reconsideration muna. Mhm. Pag nag-file ka ng motion for reconsideration, meron namang courtesy yan Mhm. na hindi mo muna i-enforce o kaya let it be there. Pero you resolve the motion for reconsideration. Kasi Mhm. sabihin ng net, can you give us the opportunity to investigate our man, di ba? Mhm. O kaya we will suspend ang para magkaroon ng crisis, sabihin naman ng Senate President, okay, I'm suspending my man. Mhm. Siguro 5 days, 10 days. Give, sasabihin niya sa ombudsman, binigyan ko na sa instruction para Mhm. Pero na basta ginawa. hindi pwedeng basta i-disregard 'yon dahil naninindigan na kami yung under attack, 'di ba? Parang gano'n. Hindi pwede 'yon, Attorney Valdez. Kailangan mag-MR ka or makipag-ugnayan ka sa Office of the Ombudsman na ito yung ginagawa naming hakbang. Ang sinasabi ko, Ate Bueng, Opo. is these are all relationships. Mhm. At hindi zero-sum game, hindi yung yes or no. Hindi yung ganon. Opo. Mutual respect ang sinasabi ninyo, attorney. Politics is an art Mhm. of Mm. possible, yung mga ganong. These are all principles na impliedly within the law yan. Mhm. Kasi nga, hindi mo naman pwede ilagay lahat ng principles na yan. Dahil ang batas naman, pinipresume niya na may thinking, Mhm. nag-isip ang tao. So, yun ang presumption ng batas na nag-iisip, alam mo ang balance, etc. etc. So, yun ang hinahanap natin. Kaya nagugulan ng tao dahil nawala yung ganong dynamics. Mhm. Kaya naguguluhan tayo, kayo, ako rin naguguluhan. Bakit ganon? Bakit Mhm. to hindi, bakit nagkaroon na ng apoy, bubuhusan mo pa ng gasolina? Yun ang ginawa ng ombudsman So lumakit tuloy. Kaya tuloy maraming, although it's good also for media dahil merong binabalita. Mhm. No news is good news, di ba? Mhm. Ganyan ang mga Okay. principle reality natin. Alright, o sige. Ito muna, itong issue tungkol kay Senator Bato, yung ICC warrant. Ang dami yung mga schools of thought dito, Attorney Valdez kayo, kung tatanungin kayo, ano bang posisyon ninyo dito? Kinakailangan daw ng local warrant yan bago maipatupad yung ICC warrant. Ang sa akin you have to course through the process. Halimbawa, for example, sa extradition na lang, which is sui generis yung sitwasyon. It is a class by itself yung sitwasyon na yan sa ICC. In the first place, umalis na tayo sa Rome Statute. No? But mayroong na-issue na warrant, meron such thing naman as international cooperation. But then, it has to bow to the legal processes natin. Idaan mo sa court, i-evaluate ng court kung meron bang prima facie for the warrant of arrest. O kaya, does it violate our sovereignty? We have to exercise acts of sovereignty para pakita natin that we are an independent sovereign nation. Sinasabi And ninyo, therefore, we can implement the ICC warrant without going through the local courts muna. yun ang paniwala niyo, attorney. Hindi. Kailangan idaan mo sa court. Kailangan idaan sa Okay. court. Okay, sa local court. scrutiny Okay. ng court. Mhm. So tama yung ginagawa ni Senator De La Rosa ngayon, yung prosesong ginagawa niya ngayon, kaya lang nawawala siya. Nawawala siya dahil tipong ang perception niya pag nahuli siya, ilalagay na sa seroplano at dadalhin na sa dadalhin na sa Hague. I think on the part of the government naman, pag nagpunta ka na sa Supreme Court at humihingi ng clarification or isang judicial order, dapat may respeto naman ng other, yung ating executive department, mga police, mga PNP,
NBI, etc. Because wait for the judgment of the court. Ilang linggo lang naman yan, o. Abangan na lang, di ba? Yes, sabi ninyo. Hintayin mo na. Kaya na lang. Nasa sa yung decision yan for your own personal safety kung magtakot ka o hindi. Nasa sa iyo yan sapagkat in the end, the law of survival is also the first law. Oo. Sabi po ng OSG sa kanilang sagot sa petition ni Senator Bato sa Supreme Court, Attorney Valdez, fugitive from justice na si De La Rosa sa ngayon dahil hindi siya nagpapakita and siya sa mga otoridad, ayaw niya magpa-aresto. Kayo ba you agree? Fugitive from justice na si Senator Bato? We have to respect the opinion ng Solicitor General, pero meron mga lawyers si Bato na hindi. So the best arbiter dyan na magde-decide will still be the Supreme Court. I don't want to label as fugitive. But he is loose. There is a warrant of whether it has already ripened into that definition of fugitive from justice. I don't want to label it. Senador naman siya. More or less, binibigay ko naman yung respect sa kanya. Okay. So, All right. fugitive as you are using it in being used by the OSG. General. Parang it's a partisan word. Because of the nangyayari. But then, trabaho din naman ng Solicitor General to defend the position of the government. All Yan right. ang mechanics niya. Sir. Okay. Attorney Valdez, salamat po sa oras. Magandang umaga po sa Good inyo. morning, sir. Thank you. Thank you, sir.